Para po sa mga misis o legal wife na nagtatanong kung ano ang gagawin nila sa kanilang asawa na hindi nagsusuporta sa kanilang minor de edad. Makinig po kayong mabuti dahil makaka-relate kayo sa kaso na babanggitin ko ngayon. Ang desisyon na ito ng Korte Suprema ay lumabas noong May 20, 2024. Ang GR number nito ay 261459 kung gusto ninyong mabasa ang kabuuan ng kaso. Si Mr. po dito ay sinampahan ng kaso ni wife under Section 5E ng RA 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Sa case na to, si husband ay hindi nagbibigay ng financial support sa kanyang minor de edad na anak para makumpel o maobliga niya yung kanyang wife na payagan siyang bumisita o dalawin yung kanilang anak bago siya magbigay ng financial support. So nagkaroon ng kondisyon. Sa desisyon ng Regional Trial Court noong 2019, hinatulan si husband na makulong dahil ito ay guilty sa violation ng RA 9262. So yung kanyang imprisonment ay minimum of 2 months and 1 day up to 2 years, 4 months and 1 day maximum. Pinagbabayad din si husband ng future monthly support in the amount of 15,000 pesos para sa kanyang minor child and wife. And additional unpaid monthly support mula 2013. So, ang ibig sabihin nito, makukuha mo yung future support, ibig sabihin magmula nung manalo ka sa kaso, mabibigyan ka ng monthly support. Plus, yung mga support ng mga nakaraang buwan at taon na hindi siya nakapagbigay, makukuha mo din yon through court decision. Ngayon, umapila si husband, ang sabi niya kasi, during dependency of the case, unemployed siya, kaya hindi siya makapagbigay ng monthly support sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Therefore, sabi niya, kailangan ma-delete yung part kung saan in-order siya na magbigay ng monthly support during the time na wala siyang trabaho. Yun ang kanyang cause of action sa kanyang appeal. Ngayon, habang nakaapila ang kaso, si Mrs. sa pamamagitan ng kanyang abogado ay nag-file ng motion for issuance of writ of execution pending appeal. Ang purpose nito ay, habang tumatakbo yung kaso, si husband ay magbibigay na kay wife at sa kanilang minor child ng monthly support na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Kasi yun ang nakalagay sa desisyon ng korte. Ngayon ang sabi ng Court of Appeal sa kanyang desisyon, doon sa desisyon ng RTC, mababang korte, may dalawang klase ng support na ibinigay sa minor de edad na anak at doon kay legal wife. Yung una ay yung future support o yung support, monthly support, after niyang manalo sa kaso noong 2019. And yung isang klase naman ng monthly support ay yung mga hindi naibigay na suporta magmula noong 2013 hanggang noong bago magkaroon ng final decision sa lower court sa RTC. At dahil nga granted yung motion for execution ni legal wife para sa future support, nag-apply naman ng TRO o Temporary Restraining Order si husband sa korte. Ayon sa Supreme Court, ang award of support ay inihahalin tulad sa isang protection order. Isa ito sa mga remedyo na pwedeng ibigay ng RA 9262 bilang proteksyon sa legal wife at sa minor de edad na anak para hindi na sila magawan ng further acts of violence ng kanilang mister o ng kanyang mister. At dahil ang award of support ay inihahalin tulad sa isang protection order, ito ay immediately executory. Ibig sabihin, pagkatapos mag-issue ng desisyon ng korte, ito ay kailangan na ma-enforce o maisagawa agad.
At hindi ito po pwedeng pigilan sa pamamagitan lamang ng pag-apela sa kaso sa mas mataas na hukuman o korte. However, yung support para sa mga nakaraang buwan o taon magmula noong 2013 hanggang before maglabas ng desisyon ang korte o mababang hukuman, yun ay makukuha na lamang niya after na magkaroon ng final decision sa kaso. Okay? So dito, dininay ng Korte Suprema yung application or prayer for Temporary Restraining Order o TRO ni husband. So, ang ibig sabihin nito, kahit nakaapila pa ang kaso, dapat nang magbigay ng 15,000 monthly support si husband sa kanyang legal wife at sa kanyang minor child. Yan. So, sa mga misis na hindi binibigyan ng monthly support ni husband ang kanilang mga anak, kung hindi ninyo papayagan na dalawin ni husband yung kanyang anak, well, under Section 5E, number 2 ng RA 9262. Gaya ng ginawa ni Mrs. sa kaso na to, pwede po ninyong gayahin. Yung Section 5, Paragraph E, number 2 ng RA 9262, nakasaad po doon na yung hindi pagbibigay ng financial support kay wife o sa kanyang minor child o children, o kahit yung pananakot na ide-deprive siya sa financial support na legally due sa kanya. And yung deliberate na pagbibigay sa mga bata o sa mga anak ng insufficient o kulang na financial support. Yun pong tatlong yun ang pinaparusahan sa Section 5 Paragraph E, number 2 ng RA 9262.